Ang mayaman kong asawa. Kabanata 1921 ang pagbabago sa saloobin ni Uncle Yan. Tumingin si Chinyu kay Yan Rozo, naghihintay na magpatuloy siya. Ang balita tungkol sa magulong katawan at ang bloodline ng pamilya Yan ay ipinasa 10,000 taon na ang nakalilipas. Ang kasama ng unang henerasyong Immortal Emperor ng pamilya Yan ay nagkaroon din ng magulong katawan, patuloy ni Yan Rozo. Si Chinyu ay nakinig ng mabuti at hindi nang ahas na magsalita. Tumingin si Yan Rozo kay Chinyu at nakangiting sinabi, hindi nagtagal, nanganak sila ng isang anak na lalaki na pinangalan ng Yan Tianming, na kilala bilang Immortal Emperor Tianming. Dahil isinilang sa pinakamaluwalhating panahon ng pamilya Yan, isa rin ang Immortal Emperor Tianming sa pinakamakapangyarihang Immortal Emperor sa kasaysayan na minsang pumatay ng 8 Immortal Emperors at nasugatan ng husto ng 3 Immortal Emperors. Hindi mapigilan ni Chinyu na mabigla. Ang alamat na ito ay talagang matagal na. Maraming mga alamat tungkol sa banal na rehiyon, at maraming mga henyo ang isinilang doon. Gayunpaman, kahit na marami pang bagay ang tila nabaon, dahan daw ang sabi ni Yan Rozo. Higit pang mga bagay. Si Chinyu ay nalilito. Tumanggo si Yan Rozo at nagpatuloy, sinasabi ng mga sinaunang tala ng pamilya Yan na ang banal na rehiyon ay isang maliit na bahagi lamang ng langit at lupa, at ang mundong ginagalawan natin ay pareho. Si Chinyu ay hindi nang ahas na magsalita at hinintay siyang magpatuloy. Ang bulong-bulungan ay nagsasabi na maraming hindi kilalang nilalang ang lumitaw sa banal na rehiyon maraming taon na ang nakalilipas. Hindi sila mga cultivator ng tao o mga demonic beast, ngunit ang kanilang lakas ay lampas sa imahinasyon. Kahit ang mga Immortal Emperors ay walang magawa sa kanila. Ipinaliwanag ni Yan Rozo ang mga nilalamang nakatala sa sinaunang aklat ng pamilya Yan. Sa panahon ng labanang iyon, ang Immortal Emperor Tianming ay naging pinakatanyag na tao sa kasaysayan ng Holy Region. Nang mag-isa niyang sugpuin ang kaguluhan sa Holy Region. Dahil din sa kanya na ang pamilya Yan ay naging nangungunang siyam na pamilya sa Holy Region. Bago siya lumitaw, mayroon lamang 8 malalaking pamilya sa Holy Region, nakangiting sabi ni Yan Rozo. Tuldok, hindi mapigilan ni Chinyu na mabigla. Ang Immortal Emperor ay ang katapusan ng cultivation. Sa antas na iyon, ang lahat ng mga diskarte ay hindi nagkakahalaga ng pagbanggit. Ito ay dahil sila maaari lamang mag-cast ng mga diskarte sa daw sa isang pagtaas ng kanilang mga kamay. Sa makatuwid, walang ganoong bagay kung sino ang mas malakas o mas mahina. Gayunpaman, ang Immortal Emperor Tianming ay aktwal na pumatay ng 8 Immortal Emperors at malubhang nasugatan ang 3. Napakahusay na tagumpay na ito. Ito ay hindi overstating upang sabihin na ito ay walang uliran. Itinuring na ako ngayon bilang kumpletong tagapagmana ng bloodline ng pamilyang Yan. Inaasahan nilang lahat ang paglitaw ng pag-iral tulad ng Immortal Emperor Tianming, nakangiting sabi ni Yan Rozo. Napakamot ng ulo si Chinyu at nalilitong sinabi, kung ganoon. Hindi ba't ang bata lang sa pagitan mo at sa akin ang pinakamakapangyarihang buhay? Hindi. Sinasabi ko lang na ang kapangyarihan ng Immortal Emperor Tianming ay nabigla sa lahat. Hindi ito nangangahulugan na ang unang henerasyong Immortal Emperor ng pamilyang Yan ay hindi makapangyarihan. Umiling si Yan Rozo. Sa madaling salita, napakatalino lang ni Immortal Emperor Tianming kaya hindi dapat bigyang pansin ng ibang Immortal Emperors. Pinigilan din ng unang henerasyong Immortal Emperor ang nakaraang henerasyon. Medyo nabigla si Chinyu. Tumagi sa kanyang isipan ang eksenang nakita niya sa Forbidden Zone. Ang eksena ay kahawig ng impyerno, at ang tinatawag na Forbidden Zone ay parang isang daanan patungo sa ibang mundo. Ang mga kakaibang nilalang na binanggit ni Yan Rozo ay tiyak na nakarating sa banal na rehiyon sa pamamagitan ng mga sipi. Nakakalungkot na nasa parehong panahon ng Immortal Emperor Tianming, sabi ni Chinyu na may damdamin. Tama. Sa panahong iyon, lahat ng lumaban sa Immortal Emperor Tianming ay namatay sa kanyang mga kamay, sabi ni Yan Rozo. Sa puntong ito, binago ni Yan Rozo ang paksa at sinabing, alam mo ba kung bakit ko ito sinasabi sa iyo?
Umiling si Chinyu, na nagpapahiwatig na wala siyang ideya. Ang mga mata ni Yan Ruozo ay kasing linaw ng tubig. Tumingin siya kay Chinyu at sinabing, gusto kong ibigay sa iyo ang aking bloodline. Dito, ngayon din. Tuldok panipi. Nang marinig ang mga salita ni Yan Ruozo, si Chinyu ay natigilan at namula sa sumunod na segundo. Nangangahulugan ito na pinaplano ni Yan Ruozo na ibigay ang kanyang katawan kay Chinyu. Matagal na natahimik si Chinyu. Pagkatapos ay umiling siya at sinabing, hindi, ayokong umasa sa kapangyarihan ng bloodline para madagdagan. Ang lakas ko ng pilit. Ayokong maging nasa likod ng lahat ng ganito. Gusto kong hayagang sumanib sa bloodline mo. Kaya, tiyak na hindi pwede ngayon. Matapos marinig ang mga salita ni Chinyu, tumawa si Yan Ruozo. Hinawakan niya ang ulo ni Chinyu. Hanggat kukunin mo ang katawan ko, hindi ka na muling sasaktan ng pamilya yan, at kailangan ka ring palayain ni Shishio. Hindi ko kailangan. Ayoko nang umasa pa sa proteksyon mo. Gumisi si Chinyu. Nangako ako sa iyo noon, kaya talagang gagamitin ko ang sarili kong lakas para patunayan ito sa iyo. Sa pagtingin sa maliwanag ng ngiti ni Chinyu, si Yan Ruozo ay natigilan saglit. Sa sandaling ito, may pumasok na tao. Ang taong ito ay walang iba kundi si Uncle Yan. Medyo kinabahan sina Chinyu at Yan Ruozo nang makita nila si Uncle Yan. Tito Yan, ikaw. Kailan ka nakarating dito? Kumunat ang noo ni Yan Ruozo at may masamang pakiramdam. Kadadating ko lang, dahan-daang sabi ni Tio Yan. Kung gayon, ano ang narinig mo? Mabilis na tanong ni Yan Ruozo. Narinig ko ang lahat, sabi ni Uncle Yan, walang ekspresyon ang kanyang mukha. Nagkatinginan sina Chinyu at Yan Ruozo, puno ng pagkabalisa ang kanilang mga mata. Sa sandaling ito, ang boses ni Yan Ruozo ay umalangaw-ngaw sa isip ni Chinyu, hahanap ako ng pagkakataon mamaya, at mabilis kang tumakas. Siguradong papatayin kanya at hindi iiwan ang Destiny Reincarnation Technique sa iyo. Sumulyap si Chinyu kay Yan Ruozo, nakaramdam ng higit na pag-aalala. Kung tumakas siya, anong sitwasyon ang kakaharapin ni Yan Ruozo? Habang nag-aalala ang dalawa, sumili ang ngiti sa mukha ni Uncle Yan. Hinaplos niya ang kanyang baba at sinabing dahan-dahan, Chinyu, minaliit kita. May gulugod ka. Anong ibig mong sabihin? Nagtatakang tanong ni Chinyu. Ngayon ko lang narinig ang usapan nyo. Sa totoo lang, kung maglakas loob kang kunin ang katawan ni Miss Yan, papatayin kita. Buti na lang at, tama ang pinili mo, nakangiting sabi ni Uncle Yan. Kinabahan si Chinyu at walang malay na tumingin kay Yan Ruozo. Tinuri ni Yan Ruozo, may narinig ka pa ba? Ano pa? Bakas ng pagkalito ang mukha ni Uncle Yan. Natuwa si Yan Ruozo nang mapansin na hindi alam ni Uncle Yan ang tungkol kay Chinyu na natutunan ang Destiny Reincarnation Technique. Wala, Uncle Yan, nakangiting sabi niya. Maaari mong dalhin si Chinyu sa outer hall bukas. Sige, sumang-ayon si Tio Yan at sinabi. Pagkatapos ng insidente, ang mga mata ni Uncle Yan ay hindi na mabangis tulad ng dati nang tumingin kay Chinyu, ngunit may pahiwatig ng kahinahunan. Gayunpaman, walang intensyon si Chinyu na pumunta sa panlabas na bulwagan. Ang dahilan kung bakit siya napunta sa pamilyang yan ay para kay Yan Ruozo. Kung hindi sila magkakatuluyan, walang kabuluhan ang manatili sa pamilya yan. Sa kabaligtaran, magdudulot lamang ito ng problema kay Yan Ruozo. Nang sumunod na araw, umalis si Tio Yan sa bundok Donghuang kasama si Chinyu. Pinlano niyang pumunta sa panlabas na bulwagan at hayaang maging disipulo si Chinyu sa pangalan. Gayunpaman, sa sandaling umalis sila sa Mount Donghuang, huminto si Chinyu sa kanyang landas. Itinaas niya ang kanyang mga kamay kay Uncle Yan at sinabing, Uncle Yan, pakiusap palabasin ako sa pamilya yan. 1922 ang araw ng landas ng langit. Ano ang ibig mong sabihin? Natigilan si Tito Yan, nakasimangot, at sinabi. Magdudulot lang ako ng gulo kung mananatili ako sa pamilya yan, nakangiting sabi ni Chinyu. Maaari rin akong lumabas para subukan ang aking kapalaran. Kumunat ang noo ni Uncle Yan at sinabing, Chinyu, hindi mo kailangang mag-overthink.
Bagamat medyo magulo si Shishio, hindi siya maglalakas loob na kumilos ng walang ingat. Hindi man lang siya maglalakas loob na gumawa ng kahit ano kay Miss Yan. Ikaw. Alam ko, muling kinulong ni Chinyo ang kanyang mga kamay. Talagang binalak kong umalis pansamantala. Mangyaring tulungan akong magpaalam kay Ruzo para sa akin. Makikita ko siya sa araw ng landas ng langit. Natahimik si Tito Yan. Masasabi niyang hindi nagsisinungaling si Chinyu. Sa mga mata ni Uncle Yan, si Chinyu ay tila isang kontrabida na gustong mapalapit sa isang taong may mas mataas na katayuan sa lipunan. Ngunit ngayon, ay iba na ang pananaw niya sa kanya. Aalis ka ba talaga? Tanong ni Tito Yan. Ma'am. Tumugon si Chinyu at saka ngumiti, oo, aalis na talaga ako. Ang pangalan at pagkakakilanlan ko ay peke pa rin. Walang makakapansin kahit na umalis ako. Sige. Hindi na nagpumilit si Tio Yan at sinabing, ibaba na kita. Si Uncle Yan ang pinuno ng pamilya Yan. Pambihira ang kanyang katayuan, higit pa sa kanyang lakas. Kinuha niya si Chinyu at tumalon pababa mula sa langit, bumalik sa lupa. Saan mo balak pumunta ngayon? Tanong ni Tito Yan. Hindi ko pa alam, umiling si Chinyu at sinabi. Hahanap ako ng lugar para gawin ang ilang simpleng pagpaplano. Sige. Hindi na kita paalisin kung ganoon, sabi ni Uncle Yan. Pagkatapos magpaalam kay Uncle Yan, hindi agad umalis si Chinyu. Sa halip, nakahanap siya ng matutuluyan pansamantala. Dahil natanggap niya ang suntok na iyon mula kay Shishio, alam ni Chinyu ang agwat ng lakas sa pagitan nila. Hindi nakapagtataka na ang isang buhay na tulad ni Shishio ay napunta rin sa Thunder Courtyard. Marahil ay may napakalaking agwat sa pagitan niya at ni Shishio. Pagkatapos nito, binawi ni Chinyu ang kanyang mukha at nagplanong hanapin ang susunod na nakatagong kayamanan mula sa kanyang alaala. Matapos maghanap sa kanyang isipan ng ilang sandali, hindi nagtagal ay natagpuan ni Chinyu ang nakatagong kayamanan na pinakamalapit sa kanya. Ang lokasyon ng nakatagong kayamanan ay nasa isang lugar na tinatawag na Seren Salt City. Hindi ito kalayuan dito, ngunit hindi niya alam kung ano ang nakatago. Kayamanan ito noon. Matapos kumpirmahin ang lokasyon, nagpa siya si Chinyu na magpahinga. Gayunpaman, nakahiga sa kama, hindi siya makatulog kahit paano. I wonder kung gaano katagal bago ang araw ng Path of Heaven, sabi ni Chinyu na may damdamin. Sinabi ni Shishio na maaari siyang pumasok sa Semi-Saint Realm anumang oras. Kahit na ito ay medyo pinalaki, ito ay hindi. Walang batayan. Sa pag-iisip nito, nakaramdam ng pananakit ng ulo si Chinyu. Pagkatapos ng mahabang pag-iisip, nagpa siya si Chinyu na pumunta sa Cold Moon Palace at tanungin si Saint Aesgu. Ang Saint Aesgu na ito ay mukhang ordinaryo, ngunit tiyak na hindi siya simple. Siya ay may malalim at maisla na pag-iisip na kahit si Chinyu ay hindi niya makita. At baka kailangan niyang tanungin siya tungkol sa Seren Salt City bago siya pumunta doon. Maagang bumangon si Chinyu at sumugod sa Cold Moon Palace kinaumagahan. Gaya ng nakasanayan, ang Cold Moon Palace ay medyo mapanglo, ngunit hindi ito nakadarama ng kalungkutan sa mga tao. Sa kabaligtaran, ito ay ang pakiramdam ng kalmado sa daw-isip. Kung siya ay napunta sa pag-iisa sa isang lugar, tiyak na ito ay magiging makabuluhang kapakipakinabang sa kanyang estado ng pag-iisip. Pagpasok pa lang niya sa palasyo, may dalawang lalaki na lumapit sa kanya. Pagbati, Mr. Chin. Hinihintay ka ng santo sa ilalim ng puno ng Osmanthus, yumuko ang dalawa at sinabi. Sige, itinaas ni Chinyu ang kanyang kilay at nakangiting sinabi. Pagkatapos noon, mabilis na naglakad si Chinyu patungo sa puno ng Osmanthus. Sa sandaling ito, isang mesang bato ang inilagay sa ilalim ng puno ng Osman Thursday, at natimpla na ang tsaa sa mesang bato. Si Saint Aesgu ay nakaupo sa isang tabi, naglalaro ng scyther. Ang malambing na tunog ay kumalat sa buong Cold Moon Palace. Para bang nalunod ang buong mundo sa magandang tunog. Ang mga puno sa malapit ay kumakaluskos at umindayog ang kanilang mga sanga na parang nagyaya kay Saint Aesgu. Nakatayo doon si Chinyu at nabighani sa tunog. Bahagya niyang ipinikit ang kanyang mga mata na para bang pumasok siya sa ibang mundo.
Ngunit sa sumunod na segundo, natauhan si Chinyu. Puno ng pawis ang kanyang noo, at medyo natakot. Kahit na ang tunog na ito ay matamis at malambing, ito ay mananalakay sa banal na kahulugan ng isang tao kung ang isa ay hindi maingat. Kung ang isang tao ay nahuhulog sa ganitong kahinahunan sa loob ng mahabang panahon, ang isa ay hindi makakawala sa kanyang sarili, at ang kanyang down na isip ay masisira. Napakatakot, naisip ni Chinyu sa sarili. Ang kudyapi sa kamay ni Saint Tesgo ay dapat na may hindi pangkaraniwang pinagmulan. Ito ay maaaring maging isang saint weapon. Sa sandaling ito, tumingin si Saint Tesgo kay Chinyu at nakangiting sinabi, Mr. Chin, mangyaring uminom ng tsaa. Naglakad si Chinyu sa stone table at umupo. Tinampot niya ang tsaa sa harapan niya at sinipsip. Pagkatapos ay naglabas siya ng tipak ng panloob na chi sa tsaa. Nang makita kung gaano kamaingat si Chinyu, hindi napigilan ni Saint Tesgo ang tumawa. Mr. Chin, natatakot ka ba na lasonin kita? Hindi sa lawak ng pagkalason. Umiling si Chinyu. Kaya lang ang nakakatakot na tunog ng sitar ay natakot kay Chinyu. Talagang makapangyarihan ang divine sense ni Mr. Chin. Hindi masyadong mabilis na makaalis sa tunog ng aking sitar, sabi ni Saint Tesgo. Na may mahinang ngiti. Talagang nakakatakot ang tunog ng iyong sitar, sabi ni Chinyu na may mapait na ngiti. Kung lalaruin mo ito sa isang mahusay na labanan, natatakot ako na ito ay magpapalabas ng isang hindi maisip na epekto. Ngumiti si Saint Tesgo at hindi na nagpatuloy sa pagtalakay sa paksa. Ano ang naramdaman mo sa pagpunta sa pamilya yan? Tanong ni Saint Tesgo. Napabuntong hininga si Chinyu at sinabi kay Saint Tesgo ang nangyari sa pangkalahatan. Siyempre, hindi binanggit ni Chinyu ang kanyang relasyon kay Yanrozo. Kaya, nakilala mo ang ikatlong prinsesa. Hindi masama, maaari ka pa ring maglakad palabas ng isla ng Zaihunag, sabi ni Saint Tesgo na may bakas ng paghanga. Muntik na akong mamatay doon. Napabuntong hininga si Chinyu na may damdamin. Kung wala ang lihim na pamamaraan ni Satanas na nagpabuti sa kanyang primordial na espiritu, nasira sana siya ng kadena. Saint Tesgo? May itatanong ako sa iyo, sabi ni Chinyu. Bahagyang tumanggo si Saint Tesgo, na sinenyasan si Chinyu na magpatuloy. Narinig mo na ba ang tungkol sa araw ng landas ng langit? Tanong ni Chinyu sa malalim na boses. Sino ang hindi nakarinig nito? Hindi napigilan ni Saint Tesgo ang tumawa. Tumanggo si Chinyu at nagtanong, Saint Tesgo, alam mo ba kung gaano katagal bago ang araw ng Path of Heaven? Kailan ito? Bababa. Ito. Natatakot akong walang makakaalam. Umiling si Saint Tesgo. Ang lahat ay maaari lamang manghula ng halos, at hindi ito tumpak. Paano ang tinatayang timing? Patuloy na tanong ni Chinyu. Ayon sa aming mga nakaraang haka-haka, ito ay malamang na bumaba sa loob ng susunod na 2 taon, sabi ni Saint Tesgo pagkatapos ng ilang pag-iisip. Ngunit ngayon, ang ilang mga tao ay binawi ang hula na ito. Ang ilan ay nagsabi na ito ay bababa sa halos 10 taon, habang ang iba ay nagsabi na hindi ito aabot ng higit sa 5 taon. Huminto sandali si Saint Tesgo at pagkatapos ay nagpatuloy, ngunit mas gusto ko ang huling hula, na hindi hihigit sa 5 taon. Bakit? Kumunat ang noo ni Chinyu at nagtanong. Ngumiti si Saint Tesgo. Iyon ay dahil ang pagdating ng araw ng landas ng langit ay madalas na hindi mapaghihiwalay mula sa ginintoang panahon. Ang agwat sa pagitan nila ay hindi masyadong mahaba. 1923 ang mga alingaw-ngaw tungkol sa Skywater Prison. Ang mukha ni Chinyu ay agad na nagdilim nang marinig ang sinabi ni Saint Tesgo. Imposibleng maabutin si Shishio sa loob ng 5 taon. Napakalaki ng pagkakaiba ng lakas sa pagitan nilang dalawa na kahit na ipagsapalaran ni Chinyu ang kanyang buhay, tiyak na hindi siya makakahabol. Mr. Chin, bakit mo itinatanong ang mga ito? Interesado ka rin ba sa araw ng landas ng langit? Biglang tanong ni Saint Tesgo. Umiling si Chinyu, seryosong mukhang wala sa sarili. Ang matalinong Saint Tesgo ay tila may napansin. Pinalaki niya si Chinyu at walang pakialam na sinabi, may plano ba si Mr. Chin para kay Saint Tes yan? Agad na nagbago ang ekspresyon ni Chinyu nang marinig niya ito. Mabilis siyang umiling at sinabing, of course not.
You. What made you say that? Sabi ni Saint na may mahinang ngiti, ginugulo mo ang utak mo para maghanap ng paraan para makapasok sa pamilya yan. At ngayon, tinatanong mo ako tungkol sa araw ng landas ng langit. Walang saysay ang lahat ng ito. Ito, normal lang, di ba? Walang kumpiyansang sabi ni Chinyu. Normal. Nang marinig mo na 5 taon na lang ang natitira bago ang araw ng Path of Heaven, ang iyong ekspresyon ay naging lubhang hindi magandang tingnan. Parang naliligaw ka pa nga, sabi ni Saint Tesgo, ngumiti ng mahina. Tulad ng alam ng lahat, tatapusin ni na Saint Tian at si Shio ang seremonya ng pakikipag-ugnayan sa araw ng landas ng langit. Mukha kang naguguluhan. Natatakot ako na gusto mong agawin ang nobya, ngunit walang sapat na oras. Bawat salita ni Saint Tesgo ay ikinairita ni Chinyu, iniwan siyang tulala. Ibinuka niya ang kanyang bibig at saka umiling, Saint Tesgo, hindi magandang bagay para sa isang babae na maging masyadong matalino. Magigipit ito sa mga lalaki. So, tama ang hula ko, di ba? Nagtaas ng kilay si Saint Tesgo at sinabing, syempre hindi. Umiling si Chinyu nang walang pag-aalinlangan. Hanggat itinanggi niya ito, kahit na tama ang hula ni Saint Tesgo, ano ang magagawa niya? Hindi ito pinag-isipan ni Saint Tesgo. Ngumiti lang siya at hindi umimik. Humigop si Chinyu ng kanyang tsaa habang nag-iisip ng mga hakbang. Pinalak niyang hilingin kay Saint Tesgo na tuklasin ang nakatagong kayamanan kasama niya. Sa sandaling ito, isang binata ang lumakad mula sa hindi kalayuan. Ang hitsura ng taong ito ay hindi pangkaraniwan, at ang kanyang ugali ay pambihira pa. Malinaw na hindi siya isang ordinaryong tao. Saint Tesgo. Lumapit siya kay Saint Tesgo at bahagyang yumuko bilang pagbati. Mr. Yao. Yumuko din si Saint Tesgo. Nang marinig ito, lumingon si Chinyu nang walang malay. Malamang na miyembro ng pamilya Yao si Mr. Yao. Sino ito? Sabay tingin din ni Mr. Yao kay Chinyu. Ito si Mr. Chinyu. Magulo din ang katawan niya, pakilala ni Saint Tesgo. Oh, Chinyu. Ikaw ba ang durog sa pamilya Tong at tumalo kay si Shio? Nabalitaan ko na kayo. Ikaw ang pangalawang magulong katawan sa mundo, gulat na sabi ni Mr. Yao. Tumango si Chinyu sa kanya bilang pagbati. Ito si Mr. Yao, Yao Tianchen, pagpapakilala ni Saint Tesgo. Mr. Yao? Tumayo si Chinyu at binati siya. Nakangiting sabi ni Yao Tianchen, Mr. Chin, hindi mo kailangang maging masyadong mapagpakumbaba. Naalala ko na parang inimbitahan ka ng pamilya ko Yao. Noon. Bakit hindi mo binisita ang pamilya ko Yao? Ako. Natigilan ako sa ilang mga bagay kamakailan. Iniisip kong maglaan ng oras para bisitahin ang pamilya Yao, awkward na sabi ni Chinyu. Tawa ng tawa si Yao Tianchen at sinabing, Mr. Chin, hindi mo kailangang kabahan. Casual lang ang sinasabi ko. Bagamat, inimbitahan ka ng pamilya Yao, hindi ka naman ito pinipilit. Interesado lang kami sa iyo. Ang mga salitang ito ay tila magalang, ngunit sa katunayan, hindi nila sinasadyang ihayag ang malakas na background ng pamilya Yao. Para sa pamilyang Yao, ang isang henyo ay nagkakahalaga ng pag-imbito ngunit hindi kailangang-kailangan. Pagkatapos ng lahat, ang mundong ito ay hindi nagkukulang ng mga henyo. Mr. Yao, bakit nagkaroon ka ng oras para bisitahin ang Cold Moon Palace ko ngayon? Kinawian ni Saint Tesgo ang kanyang kamay at ibinuhos kay Yao Tianchen. Ang isang tasa ng tsaa. Napangiti si Yao Tianchen at sinabing, walang anuman. Kamakailan lang ay nakatagpo ako ng bottleneck at gusto kong talakayin ito kay Saint Tesgo. Napunta ako lalo na para pag-usapan ang Dao. Siguro kung may oras si Saint Tesgo. Ang makapag-usap ng Dao kay Mr. Yao ay higit pa sa inaasahan ko, sabi ni Saint Tesgo. Dahil alam niyang hindi siya makakasama sa kanilang bilog, tumayo si Chinyu at sinabing, may mga bagay akong dapat asikasuhin. Gagawa muna ako. Mr. Chin, bakit ka nagmamadali? Bakit hindi ka umupo at hayaan tayong mag-usap? Inimbitahan siya ni Yao Tianchen. Ngumiti si Chinyu at tumanggi. Mababaw pa rin ang estado ko sa Dao. Natatakot ako na hindi ko matulungan si Mr. Yao. Kung may pagkakataon sa hinaharap, gagawin ko.
Siguradong bibisitahin kita. Pagkatapos sabihin iyon, tumayo si Chinyu at aalis na. Pagkatapos ng 2 hakbang, lumingon si Chinyu at tumingin sa kanilang dalawa. Saint Gu? May isa pa ako, sabi ni Chinyu. Nang hindi na hinintay na magsalita si Saint Gu at sinabing, patawarin mo muna ako. Ikinaway ni Chinyu ang kanyang kamay at sinabing, hindi na kailangan. Hindi ito isang bagay na nakakahiya. Gusto ko lang itanong kung narinig na ba ni Saint Gu ang Skywater Prison ng pamilya C. Skywater Prison. Siyempre, ginagawa ko. Tumanggo si Saint Gu. Narinig ko na napakalamig ng purgatorio. Naiwan ito ng mga eksperto sa lumang henerasyon ng pamilyang C. Nagbigay ito sa pamilyang C ng walang katapusang mga mapagkukunan ng paglilinang. Bahagyang sumimangot si Chinyu at nagpatuloy sa pagtatanong, ano ang mangyayari kung may nakakulong sa Skywater Prison? Nakalock sa Skywater Prison. Medyo natigilan si Saintes. Umiling si Yao Tianchen sa gilid at sinabing, napakaliit na pagkakataong mabuhay. Kakaunti lang ang mga tao ang makakaligtas sa ganoong uri ng lugar. Tama. Kapag nakukulong ka sa Skywater Prison, ang matinding lamig ay papasok sa iyong katawan, at ikaw ay magiging tipak ng usok, sabi ni Saint Gu. Ang bulong-bulungan ay nagsasabi na ang butil ng usok na ito ay ang pinagmulan at asensya ng isang magsasaka. Ito ay may malaking benepisyo para sa paglilinang. Matapos marinig ang kanilang sinabi, ang ekspresyon ni Chinyu ay naging sobrang pangit. Mr. Chin, bakit mo natanong? Tanong ni Saint Gu. Ang kaibigan kong iyon, si Chang Mang, ay ikinulong ni si Shifeng sa Skywater Prison. Nagngagat ang ngipin ni Chinyu at sinabi, yung banal na katawan. Nagtatakang sabi ni Saint Gu. Oo, sabi ni Chinyu. Pagkaalis niya dito, tinambangan siya ng pamilyang C. Ngayon, nakakulong siya sa Skywater Prison. Pagkatapos ay sinabi ni Chinyu nang nagmamadali, makikikilos muna ako. Pagkasabi nito, nagmamadaling aalis si Chinyu. Mr. Chin, saan ka pupunta? Mabilis na tanong ni Saint Gu. Pumunta sa pamilyang si para tanungin siya, sabi ni Chinyu, nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Ikaw. Pumunta sa pamilyang si para tanungin siya. Biglang tumawa si Yao Tianchen na nasa gilid. Mr. Chin, hindi sa minamaliit kita. Natatakot ako na hindi mo na siya maibabalik sa pamilya si at mamamatay ka pa. Doon, umiling si Yao Tianchen at sinabing. Tama, tumango si Saint Gu at sinabi. Ikaw ay isang buhong cultivator lamang, ngunit ikaw ay nakikipagsapalaran sa siyam na dakilang aristokratikong pamilya upang humingi ng isang tao. Paano ito tatanggapin ng pamilyang C? Natatakot ako na ito ay mag-backfire. Kumunot ang noo ni Chinyu at sinabing, alam ko, pero wala akong choice ngayon. Kung hindi ko talaga kaya, ipagpapalit ko ang sarili ko kay Chang Mang. 1924 na go too far. Nang marinig ang sinabi ni Chinyu, parehong natawa sina Saint Gu at Yao Tianchen. Mr. Chin, naiintindihan ko kung ano ang nararamdaman mo. Naiintindihan ko rin ang relasyon mo at ni Chang Mang. Gayunpaman, ayaw kong maging bata kang tao, medyo direktang sabi ni Saint Gu. Magpalit. Ipagpalit mo ang sarili mo kay Chang Mang. Sino ka para makipag-ayos sa kanila? Umiling si Saint Gu. Tama. Mr. Chin, hindi makatotohanan na ipagpalit mo ang sarili mo kay Chang Mang, sumang-ayon si Yao Tianchen at sinabi sa gilid. Matapos marinig ang kanilang sinabi, kumalma si Chinyu. Sinabi niya sa malalim na boses, kung gayon, ano ang dapat kong gawin? Saint Gu, maaari ka bang tumulong? Dahil nagtanong si Mr. Chin, kailangan kong subukan. At saka, nangyari ang insidente sa aking Cold Moon Palace. Ako rin ang may pananagutan dito. Sabi ni Saintes. Maraming salamat, kinumpas ni Chinyu ang kanyang mga kamay at sinabi. Hindi natin dapat ipagpaliban ang usapin. Kapag mas matagal ang pananatili sa Skywater Prison, mas malaki ang panganib. Aalis ako ngayon. Sabi ni Saint Gu. Bagamat pumayag si Saint Gu na tumulong, si Chinyu ay walang gaanong pag-asa sa kanyang puso. Hindi kailanman magsisinungaling si Yan Ruozo sa kanya.
Hindi niya paghintayin si Chinyu na may kislap ng pag-asa. Pagkaalis ni Saint Gu, hindi na nanatili si Yao Tianchen. Hindi nagtagal ay umalis siya sa Cold Moon Palace, habang si Chinyu ay piniling umupo sa ilalim ng puno ng Osmanthus. Tama sina Yao Tianchen at Saint Gu. Si Chinyu ay madali pa ring mairita at mapusok, na madaling makaapekto sa kanyang Dao-isip. Kaya naman, sa ganoong estado ng pag-iisip, binalak niyang magtanim. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay bumalik si Saint Gu sa Cold Moon Palace. Gaya ng inaasahan, ang balitang ibinalik niya ay kapareho ng kay Yan Rozo. Ang banal na Panginoon ay wala sa paligid, at walang makapagbukas ng Skywater Prison. Naghintay lang sila. Kahit na si Chinyu ay walang katulad na pagkabalisa, wala siyang magagawa. Sa ngayon, hindi kayang hamanin ni Chinyu ang pamilyang Si. Pagkatapos magpaalam kay Saint Gu, umalis si Chinyu sa Cold Moon Palace at mag-isa na pumunta sa Seren South City. Ang Seren South City ay isang napakalaking lungsod. Nalaman din ni Chinyu nang hindi sinasadya na kabilang ito sa pamilyang Si. Sa madaling salita, malamang na hindi masyadong malayo ang lugar na ito sa pamilya Si. Bahagyang sumimangot si Chinyu at bumulong, natatakot ako na may hindi masabi na nakatakdang pagkikita na hindi mahahalata sa pagitan namin ng pamilya Si. Pagkaraan ng mahabang panahon ng paglinang, nagsimulang maniwala si Chinyu sa kasabihang, lahat ay nakasulat sa mga bituin. Parang, naayos na ang lahat. Halimbawa, ang araw ng landas ng langit ay ang direksyon ng kalooban ng langit, at walang sinuman ang makakapagpabago nito. Kahit anong pilit mo, bihira lang makakita ng taong makakapagpabago ng kanyang kapalaran. Pagkatapos uminom ng tsaa sa tihaw saglit, tumayo si Chinyu at nagplanong umalis sa lugar. Dumating siya sa pangunahing kalye ng Seren South City at nagpasya na hanapin ang nakatagong kayamanan batay sa kanyang memorya. Ayon sa alaala sa kanyang isipan, dumating si Chinyu sa isang medyo desyerto na minahan. Ang minahan ay halatang walang minahan at mukhang baog. Nakikita ni Chinyu ang isang pahiwatig ng makalangit na lihim sa pamamagitan ng kanyang malungkot na banal na mata. Kasabay nito, maaari niyang sabihin na ang minahan ay hindi gaanong nagkakahalaga. Marahil ito ang dahilan kung bakit hindi sinakop ng mga dakilang aristokratikong pamilya ang minahan. Iilan lamang sa mga nakakalat na rogue cultivator ang naghuhukay ng isang bagay. Ang mga buhong cultivator na ito ay nakasuot ng gulanit na damit, at ang kanilang panloob na chi ay hindi malakas. Nakikita pa niya ang ilang mga matanda na may kulay abo na buhok. Tuldok. Bahagyang bumantong hininga si Chinyu. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, sa wakas ay nagpasya siyang maghintay sa tabi. Hahanapin niya ang nakatagong kayamanan pagkatapos nilang magmina para hindi sila maistorbo. Pinawi niya ang kanyang panloob na chi at umupo sa isang tumpok ng mga bato na nakapikit. Tinikap niyang unawain ang daw ng langit at lupa, upang mapabuti ang kanyang paglilinang. Hindi alam ang oras na kinuha, ang divine sense ni Chinyu ay tila sumanib sa Great Dao. Matakon niyang hinigup at inintindi ito. Ito ay isang uri ng paglilinang, isang uri ng walang pag-iimbot na paglilinang. Si Chinyu ay parang nakahiwalay sa mundo. Hindi pa siya nakararanas ng ganito kahangahangang kalagayan. Habang ginalugad ni Chinyu ang mga diskarte sa Dao, isang serye ng mga argumento ang gumising sa kanya. Dahil sa sama ng loob, iminulat niya ang kanyang mga mata at magliliyab na sana nang mapansin niyang marami pang tao sa minahan ngayon. Kung ikukumpara sa mga Monero kanina, ang mga taong ito ay mukhang mas marangal, at ang kanilang panloob na chi ay mas malupit. Tila sila ay mula sa isang aristokratikong pamilya. Bahagyang sumimangot si Chinyu at tumingin sa direksyon ng away. Itinuro ng isang lalaki na malaki ang tiyan sa minahan at mayabang na sinabi, ang lugar na ito ay pag-aari ng aming pamilya Yu. Sa tingin mo ba makakaalis ka? Nalang pagkatapos mong mahukay ang minahan natin. Kuya, nagtanong-tanong kami bago kami pumunta dito. Ito ay isang abandonadong minahan, at walang may gusto nito. Sabi ng isang matandang lalaki. Sa nanginginig na boses, paano kung ibibigay namin sa iyo ang lahat ng mina na hinukay namin at hindi na babalik pa? Okay ka lang ba? Lumabas ang isa pang matandang lalaki at sinabing,
Hindi napigilan ng lalaking malaki ang tiyan na nangunguna sa pagngisi at sinabing, ninakaw mo ang mga gamit namin at ibalik mo na lang sa akin. Matatapos na ba ang bagay na ito ng ganito? Siguradong nananaginip ka. Kung gayon ano ang gusto mo? Isang bahagyang mas malakas na batang magsasaka ang humakbang at nagtanong. Gumisi ang lalaking malaki ang tiyan at sinabing, ayaw mo ba sa akin? Fine. I'll let you mine until you get enough. Kapag tapos ka na, pakakawala na kita. Paano naman? Nanaginip ka. Gusto mong magtrabaho kami para sa iyo ng libre. Galit na sabi ng isang batang magsasaka. Pinaikit ng lalaking malaki ang tiyan, ginisyon, at sinabing, dahil nakita mo na ito, hindi na ako mag-aaksaya pa ng oras. Magsimula ka ng maghukay. Kapag tapos ka na, maaari kang mawala. Bakit tayo dapat? Sigaw ng batang magsasaka. Bakit kailangan mo? Naging malamig ang ekspresyon ng lalaking malaki ang tiyan. Bigla niyang pinagpag ang kanyang palad at hinampis ito sa dibdib ng batang magsasaka. Napakalakas ng palad kaya napaatras ng ilang hakbang ang batang magsasaka at nagluwa ng subo ng dugo. Dahil lang tayo ay mula sa pamilya Yu. Ang lamig ng mukha ng lalaking malaki ang tiyan. Lalong naging pangit ang mga mukha ng mga Manero. Nagkatinginan sila, hindi alam ang gagawin. Maaaring patayin ang isang mandirigma, ngunit hindi mapahiya. Hinding-hindi ako yuyuko sa masasamang puwersa na tulad mo. Isa pang binata ang tumayo sa puntong ito. Tama. Hindi kami papayag. Sumunod naman ang iba pang mga tao. Nagdilim ang mukha ng lalaking malaki ang tiyan. Gumuso siya at sinabing, kung ganoon, lahat kayo ay mapupunta sa impyerno. Pagkasabi noon, ikinaway ng lalaking malaki ang tiyan at tinamaan ito ng malakas sa noo ng isang magsasaka. Boom! Sa sandaling ito, isang sinag ng gininto ang liwanag ang kumislap at direktang nagpalipad sa lalaking malaki ang tiyan. Sino te? Nag-iba ang ekspresyon ng lalaking malaki ang tiyan habang sumisigaw sa gulat. Malamig na tiningnan ni Chinyu ang lalaking malaki ang tiyan at sinabing, huwag kang masyadong lumayo. Mahirap na ang kanilang landas sa paglilinang. Bakit? Mo gustong alisin ang kanilang huling pag-asa. Panipi. 1,925 one finger. Sino ka ba? How dare you na makialam sa negosyo ng pamilya Yu namin? Nililigawan mo si kamatayan. Pilit na sumigaw ang lalaking malaki ang tiyan. At sinugod si Chinyu. Naging malamig ang ekspresyon ni Chinyu. Bigla siyang humakbang at sinipa ang ibabang tiyan ng lalaki. Hawak-hawak ang ibabang tiyan, napasigaw sa sakit ang lalaking malaki ang tiyan. Nang sinubukan niyang pakilusin ang espiritual na kapangyarihan sa kanyang katawan, napagtanto niya na ang kapangyarihan sa kanyang katawan ay nagkalat. Ikaw. Pinili mo ang aking paglilinang. Sobrang pangit ng ekspresyon ng lalaking malaki ang tiyan. Beastard. Malamig na sabi ni Chinyu. Kung hindi ka aalis dito, hindi ko bubuhayin ang sinuman sa inyo. Nang makita ang lakas ni Chinyu, ang lalaking malaki ang tiyan ay hindi nang ahas na harapin siya ng direkta. Ilang masasakit na salita lang ang sinabi niya at nagmamadaling tumayo para tumakas. Pagkaalis nila, itinaas ng mga Manero ang kanilang mga kamay kay Chinyu at sinabing, salamat, kuya, sa pagtulong. Kunin mo na ang mga gamit mo at umalis ka kaagad, winagayway ni Chinyu ang kanyang kamay at sinabi. Ano naman sayo, kuya? Tanong ng isang magsasaka. May mga bagay pa akong gagawin, umiling si Chinyu at sinabi. Kuya, sumama ka sa amin. Kung hindi, hindi ka pababayaan ng pamilya Yu. Tama. Ang pamilyang Yu ay itinuturing na numero unong pamilya sa Seren Salt City. Mayroon silang napakalaking puwersa at hindi dapat pabayaan. Ayos lang ako, sumimangot si Chinyu at sinabi. Bilisan niyo umalis. Kuya, handa akong manatili at harapin ito ng magkasama. Lumapit ang sugatang batang magsasaka at sinabing. Payag din ako. Lumapit ang isa pang magsasaka at sinabing. Ibinuka ni Chinyu ang kanyang bibig at biglang nakaramdam ng pagkahilo. Noong una, ayaw ni Chinyu na magkaroon ng gulo, pero parang nahihirapan na siya. Dahil alam niyang tiyak na hindi aalis ang grupong ito ng mga tao, wala siyang ibang sinabi kundi tumango lamang.
Pagkatapos ay pinaikit ni Chinyu ang kanyang mga mata, hinahanap ang lokasyon ng nakatagong kayamanan ayon sa kanyang memorya. Ito ay isang uri ng pagbabawas. Bagamat iba ito sa deduction ng Dao technique, maaari itong ulitin sa isip ng hindi mabilang na beses upang matiyak na walang mangyayaring hindi kanais-nais na mga insidente. Ang landas na inilatag ng ama ni Chinyu para sa kanya ay talagang napakamaalalahanin. Para naman sa iba, hindi sila kasing relax ni Chinyu. Bagamat handa silang manatili kasama si Chinyu, habang tumatagal sila, lalo silang nagpanik. Imposibleng hindi sila matakot kapag kaharap ang malabahimat na pamilyang Yu. Bahagyang binuksan ni Chinyu ang kanyang mga mata at tumingin sa mga kinakabahang tao sa kanyang harapan. Pagkatapos ay mahinahon niyang sinabi, kung natatakot ka, maaari ka nang umalis. Kaya kung harapin ito ng mag-isa. Hindi kami aalis, sabi ng sugatang batang magsasaka. Pagkatapos magsalita, dumura siya ng isa pang subo ng dugo, at ang kanyang mukha ay agad na namula. Bahagyang kumunat ang noo ni Chinyu. Siya ay isang malambot na tao, kaya hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Pumangon siya at uminom ng tableta para pansamantalang maibsan ang mga sugat niya. Salamat, benefactor, kinumpas ng batang magsasaka ang kanyang mga kamay at sinabi. Kung may pagkakataon ako, tiyak na babayaran kita sa hinaharap. Walang sinabi si Chinyu. Bagamat madamdamin ang binatang ito, hindi siya gaanong talented. Marahil at hindi siya magiging masyadong malakas sa hinaharap. Pagkaupo niya, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting lungkot. Ang landas ng paglilinang ay napakalupit, ngunit palaging nagmamalasakit si Chinyu sa mga tao. Marahil dahil siya ay nagmula sa mababang antas, madali siyang makiramay sa kanila. Alam din niya kung gaano kahirap ang kanilang kapaligiran sa pamumuhay. Dahil sa iba't ibang dahilan, paminsan-minsan ay kikilos si Chinyu para sa kanila, kaya nakakaakit ng gulo. Habang nag-iisip si Chinyu, ilang internal chi ang lumapit sa kanya mula sa hindi kalayuan. Nanatiling tahimik si Chinyu at tahimik na ipinikit ang kanyang mga mata. Maya-maya, dumating ang grupo ng mga tao sa isang minahan. Ang grupong ito ng mga cultivator ay nagtataglay ng kahangahangang aura at medyo malakas din. Ang pinakamakapangyarihan sa kanila ay ang kitnang yugto ng Reversion Void Cultivator, na mas malakas pa kaysa kay Chinyu. Sino ang humipo sa mga tao ng aking pamilyang Yu? Walang pakialam na sabi ng nasa gitnang gulang na nangunguna. Hindi man lang nag-abala si Chinyu na sagutin siya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at lubos na nakaka-relax. Tinatanong kita kung sino ang humipo sa mga tao ng aking pamilyang Yu. Sigaw ng medyo may edad na lalaki. Ang boses niya ay parang kumukulog. Na nabasag ang eardrums ng lahat at nagiging sanhi ng patuloy na pagdaloy ng dugo. Si Chinyu lang ang nakaupo roon nang hindi gumagalaw. Hindi nagtagal ay nahulog ang mga mata ng nasa katanghaliang lalaki kay Chinyu. Tiningnan niyang mabuti si Chinyu na parang sinusubukang suriin ang kanyang panloob na chi. Pagkatapos niyang masilayan ang cultivation realm ni Chinyu, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay humakbang pasulong at walang pakialam na sinabi, kaibigan. Ang aming pamilya Yu ay walang away sa iyo sa nakaraan. Bakit ka nag-atake ng napakasama? Sumulyap si Chinyu sa kanya, Nishan, at sinabing, ang iyong pamilyang Yu ay nabuli na parang isang malupit at kitilin ang buhay ng mga tao nang walang dahilan. Bakit mo sinabing ako ay mabisyo? At least pinananatiling buhay ko siya. Bahagyang kumunat ang noo ng medyo may edad na lalaki. Mukhang naisip niya na si Chinyu ay may kakaibang ugali, kaya hindi siya nagmamadaling umatake. Sa halip, ngumiti siya at sinabing, maaari ko bang malaman ang iyong pangalan at kung saan ka nanggaling? Hindi na kailangang magsiyasat. Isa lang akong buong cultivator na walang background, walang pakialam na sabi ni Chinyu. Nang marinig ito, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nanatiling maingat at sinabing, kung titingnan ang ugali ng aking kaibigan, hindi ka mukhang isang rogue cultivator. Ang pangalan ko ay si Yu Lingdong, ang punong tagapangasiwa ng pamilya Yu. Siguro kung ang aking kaibigan ay gagawin sa akin ang karangalan na pumunta sa aking pamilyang Yu para makipag-chat.
Magkaiba tayo ng landas. Ayokong magkaroon ng kinalaman sa mga taong nang-aapi sa mahihirap, malamig na sabi ni Chin Yu. Lalong naging pangit ang ekspresyon ni Yu Lingdong. Malamig niyang tiningnan si Chin Yu at sinabing, "Binata, huwag kang masyadong mayabang. Pabayaan mo na lang kung isa ka lang buhong na magsasaka, paano kung anak ka ng isang maharlikang pamilya? Tinaktan mo ang miyembro ng pamilya ko at nagsalita ng mga ganoong kangas na salita. Sa tingin mo ba ay madaling i-bully ang pamilya ko, Yu?" Ayaw ni Chin Yu na mag-aksaya pa ng oras sa pakikipag-usap sa kanila, kaya pinagalitan niya, "Magwala. Nililigawan mo si kamatayan." Si Yu Lingdong ay lubos na nagalit kay Chin Yu. Naglakad siya pasulong, at libu-libong mga diskarte ang natipon sa kanyang katawan. Sa kanya inihampas ang palad niya paarap. Ang palad na ito ay may kapangyarihang ibagsak ang mga bundok at ibagsak ang mga dagat. Ang lakas ay siksik, nanginginig ang nakapalibot na espasyo hanggang sa ito ay nasira. Malamig na bumantong hininga si Chin Yu. Itinaas niya ang kanyang daliri, at isang sinag ng gintong liwanag ang bumungad. Sa isang putok, dumiretso ito at nabasag agad ang palad ni Yu Lingdong. Ang palad ni Yu Lingdong ay agad na sumabog sa ambon ng dugo, at ang natitirang kapangyarihan ay pinilit pa siyang bumalik. Ang kanyang paghinga ay naging magulo kaagad, at ang dugo ay bumulwak. Paano ito nangyari? Nagbago ang ekspresyon ni Yu Lingdong. Ang batang ito ay nasa early stage pa lang ng reversion void, kaya paano siya magkakaroon ng ganoong nakakatakot na kapangyarihan? Hindi. Ang batang ito ay talagang hindi isang masamang magsasaka. Gumagana ang utak ni Yu Lingdong ng buong bilis. Kumunat ang noo niya at nag-wave ng kamay. Maya-maya, umalis. Ang grupo ng mga tao ay tumalikod at umalis ng walang sandali. Napatulala ang mga tao sa paligid. Hindi nila akalain na aalis ng ganon-ganon lang ang makapangyarihang pamilyang Yu. Malamang hindi na sila babalik. Pwede na kayong umalis. Bahagyang ipinikit ni Chin Yu ang kanyang mga mata. Ngayon lang niya naisip ang ruta, at oras na para tuklasin niya ang nakatagong kayamanan. Maraming salamat, benefactor. Ang karamihan ay tila naunawaan ang pagkakakilanlan ni Chin Yu na pambihira. Kaya hindi na sila nagtagal. At umalis. 1,926 na Saint Weapon Ores. Nang makita silang umalis, nakahinga ng maluwag si Chin Yu. Tumingin siya sa minahan sa kanyang harapan, at isang sinag ng gintong liwanag ang bumungad sa kanyang mga mata. Kumalat ang gininto ang liwanag at ganap na binalot ang buong minahan. Ayon sa mga alaalang naiwan ng kanyang ama, ang nakatagong kayamanan ay itinago sa ilalim ng minahan. Gayunpaman, walang tinatawag na pasukan sa minahan sa unang tingin. Kinusat ni Chin Yu ang kanyang mga mata at sinabi sa mahinang boses, "Maaaring ang nakatagong kayamanan ay nakabaon sa ilalim ng minahan na ito." Ayon sa mga alaala sa kanyang isipan, ang lugar sa kanyang harapan ay dapat kung saan naroon ang nakatagong kayamanan. Gayunpaman, sa ilalim ng pagsisiyasat ng malungkot na banal na mata, wala siyang makitang anuman. Nakikita lang niya ang ilang walang kwentang ores. Ang bahagyang mas malalaking aristokratikong pamilya ay hindi magiging interesado sa mga ores na ito, kaya natural na hindi rin magiging interesado si Chin Yu sa kanila. Tuldok. Sa pag-iisip nito, lumutang sa hangin ang katawan ni Chin Yu. Ang kanyang palad ay pumutok sa isang napakaliwanag na para bang isang kabilugan ng buwan ang tumubo sa kanyang palad. Pagkatapos ay biglang pinindot pababa ni Chin Yu, at agad na sumabog ang ilaw sa ibaba. Boom! Ang nakakabinging tunog ay nakakabasag ng lupa, halos mabaligtad ang buong minahan. Isang malaking hukay ang lumitaw sa lupa, at ang mga ore sa hukay ay ganap na natunaw sa ilalim ng hampas ng palad ni Chin Yu. Ang nakakatakot na tunog ay kumalat mula sa minahan hanggang sa paligid. Si Yu Lingdong at ang iba pa, na nakatakas, ay agad na natigilan sa malakas na tunog na ito. Chief Steward? Itong tunog? Parang galing sa minahan, sabi ng isang tao sa malalim na boses. Nanatiling tahimik si Yu Lingdong. Malungkot ang kanyang mukha, at walang nakakaalam sa kanyang iniisip. Bilang tagapangasiwa ng pamilya Yu, natural na hindi kapani-paniwalang maislan ang kanyang isip.
Kahit na ang kanyang lakas ay hindi maituturing na top-notch, ang kanyang kontrol sa kanyang pag-iisip ay napakatumpak. Ang batang iyon ay tiyak na hindi isang masamang magsasaka. Natatakot ako na siya ay mula sa isang aristokratikong pamilya, sabi ni Yu Lingdong sa malalim na boses. Matagal ng disyerto ang minahan na ito, bilang anak ng isang maharlikang pamilya, bakit siya biglang sumulpot sa ganitong lugar? At makihalubilo sa isang grupo ng mga walang kwentang tao. Biglang naintindihan ng lahat ang ibig sabihin ni Yu Lingdong, nagkatinginan sila at nabigla, sinasabi mo. May gusto ba siya sa paligid ng minahan? Dapat nga, malamig na sabi ni Yu Lingdong. Pero, mukhang hindi madaling pakitunguhan ang batang iyon, sabi ng cultivator sa tabi niya na may bakas ng takot at inisya ng kanyang mga mata at nginisyan. Ngunit maaari kong iulat ang balita sa Panginoon ng lungsod. Sa ganitong paraan, hindi bababasa, maaari tayong magbahagi ng ilang mga benepisyo. Sa pag-iisip nito, agad na iniutos ni Yu Lingdong, bumalik kayo at panoorin siya sa dilim. Iuulat ko ang balitang ito sa Panginoon ng lungsod ngayon. Oo. Tuldok tuldok tuldok. Walang kaalam-alam si Chin Yu tungkol dito, umasa sa kanyang mga kamay at maingat na pinagmamasdan at hinukay ang minahan sa kanyang harapan ng mas malalim ang paghuhukay ni Chin Yu. Ang kayamanan sa ilalim ng minahan ay nagsimulang lumitaw, at ang madilim na liwanag ay naging mas nakakasilaw. Hindi napigilan ni Chin Yu ang kanyang mga kamay sa paghuhukay. Nagpatuloy siya sa paghuhukay pababa. Sa wakas, sa walang humpay na pagsusumikap ni Chin Yu, ang minahan sa kanyang harapan ay ganap na nahukay, na nagpapakita ng madilim na liwanag sa mga piraso. Kumunat ang noo ni Chin Yu. Kinuha niya ang itim na bagay na parang bakal sa lupa, inilagay sa kamay, at maingat na hinaplos. Ang lugar na ito ay talagang minahan. Labis na nagulat si Chin Yu. Sa sandaling ito, biglang naunawaan ni Chin Yu ang layunin ng minahan sa itaas. Ito ay upang itago ang aktwal na mga mineral sa ibaba. Ang pag-asa sa ilang walang kwentang ores upang makagambala sa pamamaraan ng Dao, hindi ito matutuklasan ng iba. Napakagandang paraan, naisip ni Chin Yu sa kanyang sarili. Kinuha niya ang itim na ore at tiningnan itong mabuti, ngunit hindi niya matukoy kung ano iyon. Kakaiba. Hinawakan ni Chin Yu ang kanyang baba. Ano ang silbi ng mga ores na ito? Sa sandaling ito, biglang naramdaman ni Chin Yu na ang mineral sa kanyang harapan ay nagtataglay ng napakapamilyar na amoy. Ang mga ores na ito, parang katulad ng mga kayamanan na nakuha ko sa Sanctum, naisip ni Chin Yu sa kanyang sarili. Maaaring ang mga ore na ito ay ginagamit upang pekain ang mga saint weapons. Sa sandaling ito, biglang nagulat si Chin Yu. Kung ganoon, maaaring gamitin ni Chin Yu ang mga fragment ng Saint Weapon at ang mga ores na nasa harap niya para makagawa ng totoong Saint Weapon. Bagamat may pagkakaiba sa pagitan ng Saint Weapon at ng banal na sandata na ginamit ng True Saint. Isa pa rin itong tunay na Saint Weapon. Nakikita ko. Sa wakas ay naintindihan na ni Chin Yu. Nagpatuloy siya sa paghukay pababa. Gaya ng inaasahan, may malaking halaga ng mineral na nakabaon sa ilalim. Kahit na ang special magic artifact ni Chin Yu ay hindi kayang tanggapin ang dami ng ore. Di man it, kung alam kong mangyayari ito, hindi ko na binuksan ang minahan. Kumunat ang noo ni Chin Yu. Ang mga ore sa itaas ay nabasag na ni Chin Yu, kaya imposibleng itago muli. Kung kinakailangan, magtatayo ako ng isang pagtatago sa langit dito, naisip ni Chin Yu sa kanyang sarili. Sa pamamagitan lamang nito may tatago ang panloob na chi na ibinubuga ng mga ores. Ang paraan ni Chin Yu sa pag-set up ng isang formation ay hindi napakahusay, at siya ay mas mababa sa isang tunay na formation master. Gayunpaman, halatang huli na ang lahat para maghanap ng tinatawag na formation master ngayon. Maganda kung nandito ang lalaking may bigot, naisip ni Chin Yu sa sarili. Sa kanyang kakayahan, maaari niyang kunin ang lahat ng mga mineral o itago ang mga ito ng buo. Tumigil si Chin Yu sa pag-iisip tungkol dito at nagsimulang maghanap ng direksyon, nagpaplanong magtayo ng isang formasayon sa malapit. Salamat, aking kaibigan, sa paghukay ng gayong kayamanan para sa ating Seren South City. Sa sandaling ito, isang boses ang biglang nagmula sa malapit.
Ang ekspresyon ni Chinyu ay lubhang nagbago. Lumingon siya at nakita ang ilang magsasaka malapit sa minahan na may malaking porma sayon. Ang panloob na chi ng mga taong ito ay malinaw na mas malakas, at ang kanilang mga damit ay mas maluho. Ilang sandali lang, hindi na mabilang na mga tao ang ganap na nakapaligid sa minahan. Hawak nila ang mga lihim na kayamanan sa kanilang mga kamay at direktang tinatakan ang espasyo. Sumimangot si Chinyu at hindi nagtagal ay napansin niya si Yu Lingdong sa karamihan. Kaya ikaw, malamig na sabi ni Chinyu. Hindi pinansin ni Yu Lingdong si Chinyu. Itinaas niya ang kanyang mga kamay sa isang matandang lalaki at sinabi, General-in-Chief, ito ang taong hindi lamang nagnakaw sa minahan ng aking pamilya Yo, at nasugatan din ang aming mga tao. General-in-Chief, mangyaring tulungan ang aking pamilyang Yo. Ang aking pamilyang Yo ay handang ibigay ang minahan na ito sa Seren South City. Ang matandang lalaki, na tinawag na General-in-Chief, ay hinaplos ang kanyang balbas at nakangiting sinabi, sige. City Lord ang magpapasya sa bagay na ito. Pagkatapos ay tumingin siya kay Chinyu at sinabi, aking kaibigan, mangyaring sumama sa amin upang makilala ang Panginoon ng lungsod. 1,927 pag-atake gamit ang lakas ng isa pang mahigpit na kumunat ang kilay ni Chinyu. Hindi niya inaasahan na hahatakin siya pababa ng pamilya Yo sa huli. Tara na, ang sabi ng matandang lalaki na tinawag na General-in-Chief. Si Chinyu ay tahimik, nakatingin sa mga oars sa kanyang harapan, at nakaramdam ng pag-aatubili. Pagkatapos ng maraming pag-iisip, sa wakas ay bumaantong hininga si Chinyu. Iyon ang teritoryo ng pamilyang Si, at ayaw ni Chinyu na magdulot ng anumang gulo. Tumango siya at sinabing, sige, sasama ako sa iyo. Sa makatuwid, sinundan ni Chinyu ang General-in-Chief, na handang makipagkita sa Panginoon ng lungsod ng Seren South City. Ang iilan sa inyo ay maingat na nagbabantay sa lugar na ito. Huwag hayaang may makalapit, utos at sinabi ng General-in-Chief. Oo. Maraming tao ang sumulong at pinalibutan ang minahan. Pagkatapos ay umalis ang General-in-Chief kasama si Chinyu. Habang nasa daan, ang utak ni Chinyu ay gumagana ng buong bilis, nag-iisip ng mga hakbang. Marahan niyang hinawakan ang braso ng General-in-Chief at sinabi sa sandaling ito, Senyor, may mungkahi ako, ngunit hindi ako sigurado kung dapat kong sabihin ito. Tinulyapan ng General-in-Chief si Chinyu at sinabing casual, sige. Alam kong ang Seren South City ay kabilang sa pamilyang Si, sabi ni Chinyu sa malalim na boses. Anumang mga kayamanan na nahukay sa lungsod ay dapat ibigay sa pamilyang Si upang harapin. Tama na, so. Walang pakialam na sabi ng General-in-Chief. May suhestyon ako. Bakit hindi natin hatiin itong minahan sa atin at itago sa pamilya Si? Sabi ni Chinyu. Natigilan ng General-in-Chief, at sumilay sa kanyang mga mata ang ningning. Halatang tinukso siya. Ngunit sinabi niya, anong kalokohan ang sinasabi mo? Sinusubukan mo bang saktan kami? Hindi alam ng maraming tao ang tungkol dito, nakangiting sabi ni Chinyu. Iilan lang sa amin at ilang tao mula sa pamilya Yo ang nakakaalam nito. Hanggat papatayin namin si Yu Lingdong, hinding-hindi malalaman ng pamilyang Si ang tungkol dito. Pagdating ng panahon, magtatayo ako ng isang mahusay na porma sayon, na sapat na para linlangan ang lahat. Bukod dito, maaari mong alisin ang mga oars na gusto mo ng maaga at iulat ang natitira sa Panginoon ng lungsod. Natahimik ang General-in-Chief na parang nag-iisip. Nagpatuloy si Chinyu, kung ibibigay mo ako, papatayin nila ako. Ano ang pakinabang nito para sa iyo? Bakit kailangan mong gumawa ng gulo ng walang kabuluhan? May katuturan ang sinabi ni Chinyu. Isang bakas ng kasakiman ang bumungad sa mukha ng General-in-Chief. Pagkatapos ay tumingin siya kay Chinyu at malamig na sinabi, ang bagay na ito ay napakahalaga. Kailangan ko munang mag-ulat sa Panginoon ng lungsod. Nakahinga ng maluwag si Chinyu nang marinig ito. Lahat ay sakam, at ang General-in-Chief na ito ay walang pagbubukod. Naniniwala si Chinyu na ang Panginoon ng lungsod ng Seren South City ang gagawa ng tamang pagpili. Sige, tugon ni Chinyu at hindi na nagsalita pa.
Hindi nagtagal, dumating si Chinyu at ang General-in-Chief sa kastilyo ng Panginoon ng lungsod. Nang marating nila ang pasukan ng palasyo, sinulyapan ng General-in-Chief si Chinyu at sinabing, maghintay ka rito. Magsusumbong muna ako sa Panginoon ng lungsod. Sige. Bahagyang tumango si Chinyu. Ang General-in-Chief ay hindi nag-aalala na si Chinyu ay makatakas. Kung tutuusin, maraming nakatagong talento sa palasyo. Kahit na gustong tumakas ni Chinyu, hindi niya magawa. Tahimik na inilabas ni Chinyu ang kanyang divine sense, at sakop nito ang malaking bahagi ng palasyo. Hindi nagtagal, nakita niya ang maraming cultivator sa palasyo na hindi niya makita sa kanilang panloob na chi. Mukhang nagpadala ng mga tao ang pamilya sa Seren South City, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Sa paghusga sa pamamahagi ng kapangyarihan, ang Seren South City ay napakahalaga sa pamilyang Si. Kung hindi, hindi sana sila nagpadala ng napakaraming nangungunang magsasaka dito. Makalipas ang halos kalahating oras, nag-walk out ang General-in-Chief. Matapos tumingin sa paligid upang matiyak na walang tao sa paligid, bumulong siya, sa tingin ng Panginoon ng lungsod ay magagawa ang iyong mungkahi, ngunit dapat mong ilihim ito. Naiintindihan mo ba? Tuwang-tuwa si Chinyu. Bahagya siyang yumuko at sinabing, huwag kang mag-alala, tiyak na itatago ko ito. Ma'am. Busy ang City Lord ngayon at hindi kita makikita sa ngayon. Bumalik ka muna sa minahan at patayin si Yulingdong. Pagkatapos nito, bumalik ka para makita ang City Lord, sabi ng General-in-Chief. Kinilala siya ni Chinyu at sinabing, kung pupunta ako ng mag-isa, natatakot akong hindi ako paniwalaan ng iyong mga tauhan. Nag-isip sandali ang General-in-Chief at saka hinubad ang kanyang token. Pagkatapos ay ibinigay niya ito kay Chinyu. Dalhin mo ito. Ang pagkakita sa token na ito ay parang nakikita mo ako ng personal, sabi ng General-in-Chief. Sige, pupunta ako ngayon. Nanlamig ang mukha ni Chinyu, at hindi niya maiwasang mapangiti sa kanyang puso. Yulingdong? Gusto mong samantalahin ang pagkakataong ito upang makakuha ng pabor sa Panginoon ng lungsod, at hindi mo inaasahan na mag-imbite ng isang nakamamatay. Nasako na, hindi ba? Napaisip si Chinko. Hindi nag-aksaya ng oras si Chinyu. Agad siyang tumalikod at sumugod sa minahan. Sa sandaling ito, si Yulingdong ay tumitingin sa paligid na mayabang na parang isang nanalo. Parang nahulog na sa kanyang bulsa ang mga ore sa kanyang harapan. Hehe. Hanggat makuha natin ang batch ng mga ores na ito, tiyak na tataas ang ating pamilya sa mas mataas na antas. Malamig na tumawa si Yulingdong. Ang hakbang na ito ay talagang pumapatay ng 2 ibon gamit ang isang bato. Hindi lamang siya maghihiganti, ngunit maaari rin niyang makuha ang mga ores. Ito ay talagang isang napakatalino na plano. Sa kasamaang palad, hindi niya inaasahan na magiging mas mahusay si Chinyu at ibalik ang sitwasyon. Habang si Yulingdong ay nasiyahan sa kanyang sarili, bigla siyang nakaramdam ng lamig sa kanyang likuran na tila siya ay tinitigan ng isang mabangis na hayop. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Yulingdong. Mabilis siyang lumingon at nakita si Chinyu na malamig na nakatingin sa kanya. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Sabi ni Yulingdong sa nanginginig na boses. Hindi mo naman inaasahan na babalik ako, diba? Gumisi si Chinyu at sinabi. Napakapangit ng mukha ni Yulingdong. Gumagana ang utak niya ng buong bilis. Pagkatapos ay itinuro niya si Chinyu at sinabing, tumakas ka. Nakatakas ang batang ito, dali-dali siyang hulihin at ibalik. Pagkatapos ng malakas na sigaw, mabilis na naglakad ang mga tao ng City Lord at pinalibutan si Chinyu. Ang kanilang mga katawan ay naglabas ng nakakatakot na hangarin na pagpatay na para bang anumang oras ay aatake sila. Nang makita ito, nakahinga ng maluwag si Yulingdong. Tumingin siya kay Chinyu ng may pagmamalaki, minisyon, at sinabing, anak, huwag mo akong sisihin. Kung gusto mong sisihin ang isang tao, sisihin mo ang iyong sarili sa pagkakasala sa maling tao. Tumaas ang kilay ni Chinyu at sarkastikong sinabi, natatakot akong ibalik ang mga salitang ito sa iyo. Pagkatapos sabihin iyon, kinuha ni Chinyu ang token ng General-in-Chief at sumigaw, ang General-in-Chief ang nagpadala sa akin dito.
Hiniling niya sa akin na patayin itong si Yulingdong. Muling nagbago ang mukha ni Yulingdong, itinuro niya si Chinyu at sinabi sa nanginginig na boses. General, bakit nasa iyo ang token ng general? Ikaw, ninakaw mo na. Siguradong ninakaw mo ito. Dalipin mo siyang arestuhin. Ninakaw niya ang token ng General-in-Chief. Buong lakas na sigaw ni Yulingdong. Gayunpaman, tila hindi siya narinig ng mga tao sa paligid. Ibinaba nila ang kanilang mga katawan at lubos na gumagalang na parabang. Nakita nila ng personal ang General-in-Chief. Ninakaw. Tinaas ni Chinyu ang kanyang kilay, minisyon, at sinabing, Yulingdong, hindi naman masama ang plano mo. Sa kasamaang palad. Mabibigo ang iyong pagnanasa. Hindi mo akalain na makikilala ko ang Panginoon ng lungsod, hindi ba? Hindi mo akalain na ang maharlikang pamilya sa likod ko ay napakahusay, hindi ba? Tama ka, nakasakit ka ng maling tao. 1928 Go Xinghe. Agad itong pinagsisihan ni Yulingdong. Nahulaan na niya kanina na si Chinyu ay may pambihirang pagkakakilanlan, ngunit hindi niya inaasahan na ito ay sobrang nakakatakot. Sa pag-iisip nito, agad na lumuhad si Yulingdong at sinabi sa nanginginig na boses, ito, kasalanan ko. Kuya, please, spare me. I beg you. Spare you. Gumisi si Chinyu at sinabi. Minsan kitang binitawan, tapos anong nangyari? Gusto mo akong patayin gamit ang lakas ng iba. Sa tingin mo may chance ka pa. Pagkatapos sabihin ito, ikinaway ni Chinyu ang kanyang kamay at nagutos, patayin siya. Oo. Agad na sumalakay ang mga nasasakupan ng General-in-Chief, at ilan sa kanila ang sabay-sabay na nilasla si Yulingdong. Sa ilang sandali, si Yulingdong ay nabasag sa meat paste. Kahit ang kanyang primordial spirit ay hindi makatakas. Matapos patayin si Yulingdong, kumilos si Chinyu at sinabing, sige, bantayan ninyo itong minahan. Huwag hayaang may makalapit. Narinig niyo ba ako? Oo. Sigaw ng grupo ng mga tao. Hindi napigilan ni Chinyu na mapabuntong hininga. Hindi nakakagulat na lahat ay nagnanais ng kapangyarihan. Napakasarap talaga ng pakiramdam na ito. Pagkatapos nito, umalis si Chinyu sa minahan at bumalik sa palasyo. Nakatayo sa pasukan ng Great Hall, si Chinyu ay tahimik na naghihintay sa General-in-Chief. Makalipas ang halos isang oras, tuluyang lumabas ang general. Tinulyapan niya si Chinyu at sinabing, paano ito? Walang problema. Napatay ko siya, sabi ni Chinyu. Ma'am? Tugon ng General-in-Chief at sinabi, sumunod ka sa akin. Hinihintay ka ng City Lord sa loob. Pagkatapos sabihin iyon, dinala si Chinyu. Ang General-in-Chief ay umikot ng ilang beses at sa wakas ay huminto sa isang pasukan. Malaking salita ang nakasulat sa pinto, Military and Political Affairs Office. Kapag nakita mo ang City Lord mamaya, huwag kang magsalita ng kalokohan. Understand? Sabi ng General-in-Chief. Huwag kang mag-alala, tumango si Chinyu at sinabi. Walang ibang sinabi ang General-in-Chief. Itinulak niya ang pinto ng opisina at pumasok kasama si Chinyu. Sa sandaling pumasok si Chinyu sa opisina ng Military and Political Affairs, nakaramdam siya ng hindi kapani-paniwalang matinding pang-aapi. Mga ad ng pop future. Ang pakiramdam ng pang-aapi na ito ay tila nagmula sa isang uri ng mahiwagang artifact. Tumangala si Chinyu. Oo naman, ang mga mahiwagang artifact ay nakasabit sa bawat sulok. Ang panloob na chi na ibinubuga ng mga artifact na ito ay maihahambing sa Saint Weapons. Panginoon ng lungsod, narito siya, kinumpas ng general ang kanyang mga kamay at sinabi. May tea table sa di kalayuan. Sa sandaling ito, ang likod ng City Lord ay nakaharap kay Chinyu. Nang marinig ang mga salita ng General-in-Chief, dahan-daang lumingon ang Panginoon ng lungsod. Nang makita ang mukha ng Panginoon ng lungsod, agad na namutla ang mukha ni Chinyu. Ito ay dahil ang taong ito ay walang iba kundi isang matandang kaibigan mula sa Earth, si Gu Xinghe. Ito ay, ikaw. Kulat at namumula ang mukha ni Chinyu. Nang makita ni Gu Xinghe si Chinyu sa harap niya, medyo natigilan siya. Tapos tumawa siya at sinabing, Chinyu. Ikaw pala. Hahaha. Hahaha.
Ang labis na pagtawa ni Gu Xinghe ay umalangaw-ngaw sa buong Great Hall, nakakasakit sa tenga ng mga tao. Panginoon ng lungsod, kilala mo siya? Naghihinalang tanong ng General-in-Chief. Oo, kilala ko siya. Siyempre, kilala ko siya. Noon, sinira niya ang aking kultibasyon, kinusot ni Gu Xinghe ang kanyang mga mata at sinabing may malabong ngiti. May masamang pakiramdam si Qin Yu sa kanyang puso. Hindi niya akalain na magkakatotoo ang kanyang mga sinabi na kilala niya talaga ang City Lord na ito. Panginoon ng lungsod, papatayin ko siya ngayon. Mabilis na sabi ng General-in-Chief. Gayunpaman, ikinaway ni Gu Xinghe ang kanyang kamay. Tiningnan niya si Qin Yu na may malabong ngiti at sinabing, kapag nagkita ang mga matandang kaibigan, dapat nating alalahanin ang nakaraan. Paano tayo mag-aaway at magpatayan? Maaari ka munang umalis. Ibinuko ng General-in-Chief ang kanyang bibig, pagkatapos ay yumuko at sinabing, oo. Pagkaalis ng General-in-Chief, tumayo si Gu Xinghe at nakangiting sinabi, Qin Yu, hindi mo inaasahan ito, hindi ba? Nabawi ko na ang aking kultibasyon, at miyembro na ako ng pamilyang Si. Ang mukha ni Qin Yu ay sobrang pangit. Sa isip niya, iniisip niya kung paano makakatakas. Qin Yu? Mukhang kinakabahan ka, ngini siya ni Gu Xinghe at sinabi. Gu Xinghe? Ano ang gusto mo? Malamig na sabi ni Qin Yu. Diretso ka lang. No need to talk nonsense. Habang nagsasalita, tahimik na pinakilos ni Qin Yu ang panloob na chi sa kanyang katawan, naghahanda na lumaban hanggang kamatayan. Gumisi si Gu Xinghe at sinabing, ano sa tingin mo ang gusto ko? Noon, sinira mo ang aking paglilinang at lahat ng mayroon ako. Ano sa tingin mo ang gusto ko? Alam ni Qin Yu na mahirap ayusin ito ng mapayapa ngayon. Nang walang pag-aalinlangan, inalog-alog niya ang kanyang katawan at nagpakawala ng sobrang nakakatakot na internal chi. Gayunpaman, biglang nagbago ang tono ni Gu Xinghe habang tumatawa siya at sinabing, Qin Yu, bakit ka kinakabahan? Binibiro lang kita. Tuldok. Hahaha. Anong ibig mong sabihin? Natigilan si Qin Yu. Kinaway-kaway ni Gu Xinghe ang kanyang kamay at sinabing, hayaan mo na ang nakaraan. Wala na akong maraming matandang kaibigan na natitira. Hindi ko na gustong maging masyadong mapagkwentay kasama ka. Si Qin Yu ay natulala at nakatayo doon sa kawalan. Halika, maupo at uminom, nakangiting sabi ni Gu Xinghe. Maghabol tayo. Natahimik sandali si Qin Yu at pagkatapos ay umupo sa tapat ni Gu Xinghe. Nagbuo si Gu Xinghe ng isang tasa ng tsaa para kay Qin Yu, bumantong hininga, at sinabing, nakakatakot talaga ang mundong ito. Kung pag-uusapan, medyo na-miss ko ang ating nakaraan. Walang sinabi si Qin Yu. Nag-ingat siya kay Gu Xinghe dahil napakasama ng taong ito. Speaking of which, may balita ka ba tungkol sa iba? Hinanap ko sila nitong mga taon, ngunit wala akong mahanap. Na iba kundi si Yan Rozo. Sigh. Bumantong hininga si Gu Xinghe. Ako rin, sabi ni Qin Yu sa malalim na boses. Kung may pagkakataon, kailangan kong hanapin sila. Kinuha ni Gu Xinghe ang tasa ng tsaa sa mesa at inubos ito sa isang lagok. Tinuri niya si Qin Yu sa kanyang banal na sentido at sinabing nagulat, naabot mo na ang reversion void stage. Oo. Maswerte ako? Casual at mahinahong sagot ni Qin Yu. Not bad. Gaya ng inaasahan sa numero 1 tao sa Earth dati, nakangiting sabi ni Gu Xinghe. Hindi ako maihahambing sa iyo, sabi ni Qin Yu na may malabong ngiti. Hindi ko inaasahan na ikaw ay nasa gitnang yugto ng reversion void. Naging City Lord ka pa nga ng Seren South City. Mahabang kwento. Para sa posisyon ng Panginoon ng lungsod, nagsikap ako at nagdusa ng husto, walang magawang sabi ni Gu Xinghe, umiling. Hiling. Hindi sumagot si Qin Yu, at biglang naging awkward ang kapaligiran. Ang dalawa ay dating sinumpaang magkaaway, kaya hindi nang ahas si Qin Yu na magtiwala sa kanya ng madali ngayon. Siya nga pala, si Yan Rozo ay talagang saintes ng pamilya Yan, isa sa siyam na dakilang aristokratikong pamilya. Talagang kakaiba ang kanyang bloodline, biglang sabi ni Gu Xinghe. Ma'am, tugon ni Qin Yu at hindi umimik. Kilala mo si Shio, di ba?
Siya ang ating batang Panginoon, at tulad mo, siya ay may magulo na katawan, sabi ni Guo Xinghe. Nabalitaan ko na sila ni Yan Ruozo ay malapit ng magpakasal. Sa iyong personalidad, sigurado akong hindi mo kukonsentihin ang ganoong bagay, hindi ba? Tandang pananong panipi. Ibinuko ni Chinyu ang kanyang bibig ngunit hindi alam kung paano sasagot. Natatakot siyang iparating ito ni Guo Xinghe kay si Xiao. 1,929 na balita tungkol sa Pavilion Master. Nang makitang tahimik si Chinyu, hindi itinuloy ni Guo Xinghe ang pagtatanong. Gusto ko talagang makita sa pagitan ng dalawang magulong katawan, kung sino ang makakamit ng mas malalaking tagumpay sa hinaharap, sabi niya na may damdamin. Nang marinig ito, hindi mapigilan ni Chinyu na hindi mapahiya sa sarili. Paano ko maihahambing sa banal na anak ng pamilyang si? Masyadong mataas ang tingin mo sa akin. Ganon ba? Nagsalubong ang mga kilay ni Guo Xinghe, at sinabi niya, noon sa Earth, ang pamilya Go ay hindi isang taong maaari mong guluhin. Ngunit ano ang nangyari sa huli? Nagtrabaho ako ng husto sa loob ng maraming taon, ngunit pagkatapos ay nawasak ako sa iyong mga kamay. Nanatiling tahimik si Chinyu. Dahil hindi niya maisip ang intensyon ni Guo Xinghe, natural na hindi siya nang ahas na magsabi ng kahit ano. Ang dami niyang sinabi, mas maraming pagkakamali ang gagawin niya. Tumawa si Guo Xinghe at sinabing, nakaraan na ang lahat. Wala na akong pakialam dito. Kung saan, may plano ka ba? Hindi. Isa-isa ko lang itong gagawin, pawang sabi ni Chinyu. How about this? How about stay in Seren South City? Nakangiting sabi ni Guo Xinghe. Maaaring hindi malaki ang Seren South City, ngunit para sa pamilyang Si, ito ang southern border. Magkakaroon ito ng maraming pag-unlad sa hinaharap. Noon lang napagtanto ni Chinyu kung bakit niya naramdaman ang ilang malakas na internal chi sa Seren South City. Kalimutan mo na. Sanay na akong malaya mag-isa, winagayway ni Chinyu ang kanyang kamay at sinabi. Tumawa si Guo Xinghe at sinabing, sige, hindi kita pipilitin. Paano ito? Manatili ka muna sa Seren South City. Magpapadala ako ng mga tao para minahan ngayon. Maghihiwalay tayo pagdating ng panahon. Sige. Tumango si Chinyu bilang pagsang-ayon. Pagkatapos nito, inayos ni Guo Xinghe ang tirahan para kay Chinyu. Medyo maluho ang lugar, may mga bundok at ilog, at hindi ito kalayuan sa palasyo sa Seren South City. Pagkaalis ni Chinyu, pumasok ang General-in-Chief. Tumayo siya sa gilid ni Guo Xinghe at ikinulong ang kanyang mga kamay. Panginoon ng lungsod, hindi ko inaasahan na makikilala mo ang dati mong kaibigan. Oo, walang ekspresyong sabi ni Guo Xinghe. Hindi ko rin nakalain na makikita ko siya ng ganoon kaga. Napakaliit pa ng Holy Region. Kung ikukumpara sa kalawakan ng universo, ang banal na rehiyon ay talagang napakaliit, sabi ng General-in-Chief. Sa puntong ito, binago ng General-in-Chief ang usapan at nagpatuloy, ang Panginoon ng lungsod ay talagang bukas isip at mapagbigay. Pinigilan niya ang iyong paglilinang, at maaari mo talagang mapangiti ang lahat ng sama ng loob. Nang marinig ito, naging malamig ang ekspresyon ni Guo Xinghe. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, sinampal ang mukha ng General-in-Chief, at nagmura, smile away all grudges. FCQ. Sa lahat ng mga taon na ito, araw, hindi ako makapaghintay na punitin siya, sunugin ang kanyang mga buto, at ikalat ang kanyang abo. Kung hindi dahil sa kanya, ako pa rin ang matayog na Yang Master ng pamilya Gu. Natigilan ng General-in-Chief. Hinawakan niya ang mukha niya at sumimangot. Kung gayon, bakit ka? Malamig na bumantong hininga si Guo Xinghe at sinabing, wala tayong magagawa sa kanya sa ngayon. Puno siya ng mga panlilinlang, at walang nakakaalam kung gaano karaming baraha ang mayroon siya. City Lord, hindi ka ba nag-o-overthink? Ito ang Seren South City, at miyembro ka ng pamilyang Si. Ano ang kahalagahan ng kanyang trump card? Ang General-in-Chief ay tumawa ng mapait at sinabi. Malamig na sinabi ni Guo Xinghe, noon, pareho ako ng iniisip mo. Sa kasamaang palad, hindi lang ako nabigo sa pag-alis sa kanya, ngunit palihim ko ring pinasigla ang kanyang paglaki.
Kahit na ang isang leon ay gagamitin ang buong lakas nito kapag nangangaso ng kuneho. Laging mabuting maging maingat. Talagang lumaki si Gu Xinghe sa mga nakaraang taon. Hindi na siya ang walang ingat at mayabang na lalaki noon. City Lord, naiintindihan ko na ngayon. Ano ang gusto mong gawin ko? Tanong ng General-in-Chief. Gumisi si Gu Xinghe at sinabing, ang batang ito at si Yan Ruozo ay may relasyon. Sinusubukan kong kumuha ng impormasyon mula sa kanya, ngunit hindi siya nahulog dito. Mukhang wala siyang tiwala sa akin. Ano? May relasyon siya sa saintes ng pamilya Yan. Napatulala ang General-in-Chief. Inilagay ni Gu Xinghe ang kanyang mga kamay sa likod, gumuso si Gu Xinghe at sinabing, tama. Pagkatapos kong sabihin ito sa banal na anak, hindi na siya makakatakas. Hayaang manatili siya sa Seren South City sa mga susunod na araw at pagsilbihan siya ng masarap na pagkain at inumin. Hindi natin siya dapat saktan. Naiintindihan ko. Tumango ang General-in-Chief bilang pagsang-ayon. Tuldok. Sa timog ng palasyo sa Seren South City, isang bahay ang nasuspine sa ibabaw ng tubig. Nakatayo si Qin Yu sa may rehas sa sandaling ito, nakatingin sa umaagos na tubig, nakasimangot. Itong si Gu Xinghe, ano ang sinusubukan niyang gawin? Pulong ni Qin Yu. Batay sa pagkaunawa ni Qin Yu kay Gu Xinghe, hindi siya ang uri ng tao na madaling maglalabas ng sama ng loob. Kahit ano pa ang pilit niyang gawin, kailangan kong humanap ng pagkakataong makaalis sa lugar na ito sa lalong madaling panahon, naisip ni Qin Yu sa kanyang sarili. Ginamit niya ang kanyang banal na sentido upang suriin ang paligid at napagtantong si Gu Xinghe ay hindi nagtalaga ng sinumang lalaki sa malapit. Nagulat ito kay Qin Yu. Siguro ba talagang nagbago na ang batang ito? Talaga bang namiss niya ang mga dati niyang kaibigan? Napakahirap paniwalaan. Si Gu Xinghe ay naging malupit at walang awa noon. Walang nakakaalam kung gaano karaming tao ang kanyang napatay. Kung tatakas ako ngayon, hindi matutuklasan ni Gu Xinghe, naisip ni Qin Yu sa kanyang sarili. Gayunpaman, pagkatapos ng maraming pagsasaalang-alang, sa wakas ay nagpasya si Qin Yu na maghintay, dahil ang tukso ng mineral ay masyadong malaki. Kasabay nito, ang pangyayaring ito ay nagturo din kay Qin Yu ng leksyon. Kung siya ay magukay ng mga kayamanan bilang isang buhong na magsasaka, sila ay kukunin bilang ninakaw kahit na siya ay may nakitang mabuti. Kung alam ko ito ng mas maaga, isinama ko sana si Saintess Gu, naisip ni Qin Yu sa kanyang sarili. Napatigil siya sa pag-iisip tungkol dito. Sa halip, umupo siya ng naka-cross-legged at nagsimulang magnilay. Ito rin ay isang uri ng paglilinang ng estado ng pag-iisip. Bagamat walang nakikitang epekto sa maikling panahon. Malaki ang posibilidad na baguhin nito ang kanyang buong cultivation path. Sa mga sumunod na araw, si Gu Xinghe ay nagdadala ng masarap na alak at pagkain kay Qin Yu araw-araw. Hindi lang iyon, binigyan pa niya siya ng ilang napakamahal na table tasks. Isang araw, pumunta si Gu Xinghe sa lugar ni Qin Yu na may dalang brocade box at 2 bote ng alak sa kanyang mga kamay. Inabot niya ang brocade box kay Qin Yu at nakangiting sinabi, naaalala ko na parmasyutiko ka. Nako, alchemist ang tawag. Dito. Dapat pamilyar ka sa pill na ito. Pinuksan ni Qin Yu ang brocade box at nakilala ang pinagmulan ng tableta. Heavenly Astral Spirit Pill. Tinitigan ni Qin Yu ang tableta sa harap niya at natigilan. Tama. Gaya ng inaasahan sa isang alchemist, matalas ang mata mo. Tumango si Gu Xinghe. Ang Heavenly Astral Spirit Pill na ito ay isang top-notch pill. Sinasabi ng chismis na ito ay lubhang kapaki-pakinabang sa divine sense ng isang tao. Ikaw. Kulat na sabi ni Qin Yu. Ibinibigay ko ito sa iyo, iwinagayway ni Gu Xinghe ang kanyang kamay at bukas palad na sinabi. Talaga. Lalong natulala si Qin Yu. 2 tableta lang ito, hindi na kailangang banggitin, nakangiting sabi ni Gu Xinghe. Speaking of which, sa tingin ko hindi mo mapipino ang ganoong tableta. Hindi ba? Sa aking kakayahan, tiyak na hindi ko mapipino ang gayong tableta, sabi ni Qin Yu, umiling-iling. Biglang iniba ni Gu Xinghe ang usapan habang nakatingin kay Qin Yu at ngumiti. Alam mo ba kung sino ang nagpino ng tabletang ito?
WHO. Naguguluhan si Chinyu. Pavilion Master ng Divine Alchemist Pavilion, ang dati mong kaibigan, misteryosong sabi ni Guo Xinghe. Ano? Pavilion Master. Nang marinig ito, agad na bumangon si Chinyu. 1,930 shed all pretenses of cordiality. Tama iyan. Ito ay Pavilion Master ng Divine Alchemist Pavilion, tumango si Guo Xinghe at sinabi. Biglang natuwa si Chinyu. Noong nasa Earth pa siya, maraming beses na siyang tinulungan ng Pavilion Master. Gayunpaman, wala siyang narinig mula sa kanya mula nang dumating siya sa Holy Region. Hindi niya inaasahang makakarinig siya ng balita tungkol sa Pavilion Master dito ngayon. Mabilis na lumingon si Chinyu kay Guo Xinghe at sinabing, nasaan si Pavilion Master ngayon? Kailan mo siya nakita? Hahaha. Nang makita kung gaano kasabik si Chinyu, hindi napigilan ni Guo Xinghe na tumawa ng buong puso. Kinawian niya ang kanyang kamay at sinabing, huwag kang mabalisa. Hindi ko siya nakita ngunit humihingi lamang ng mga pildores. Ang tableta na ito ay hindi akin. Ito ay regalo mula sa pamilyang C. Kung saan siya, kung hindi ako nagkakamali, dapat ay nasa Alchemist Association siya. Ito ay isang lugar ng pagtitipon para sa mga makapangyarihang alchemist sa buong Holy Region. Nang marinig ito, hindi na makapaghintay si Chinyu na tumayo at pumunta sa Alchemist Association. Ngunit pinigilan siya ni Guo Xinghe, umiling, at sinabing, kahit na pumunta ka ngayon, hindi mo siya makikita. Hindi madaling makakita ng mga tao sa Alchemist Association. Tiyak na makikita niya ako, sabi ni Chinyu. Makikita ka niya, ngunit labag siya sa mga patakaran ng Alchemist Association. Bakit kailangan mong gawin iyon? Natigilan si Chinyu ngunit agad. Siyang napaupo at sinabi sa malalim na boses, kung gayon, paano ko siya makikita? Huwag kang mabalisa. Hahanap ako ng paraan para sa iyo sa loob ng ilang araw, tinapot ni Guo Xinghe ang balikat ni Chinyu at nakangiting sinabi. Huminga ng malalim si Chinyu, pagkatapos ay ikinulong ang kanyang mga kamay at sinabing, maraming salamat. Hindi na kailangang magpasalamat sa pagitan natin. Nagdala ako ng 2 bote ng masasarap na alak ngayon. Uminom tayo at mag-usap, sabi ni Guo Xinghe. Hindi na tumanggi si Chinyu, at ang dalawa ay umiinom sa kanilang puso sa buong gabi. Sa kabutihang palad, si Chinyu ay may mataas na tolerance sa alak at hindi nalasing at nawalan ng malay. Umalis si Guo Xinghe sa lugar pagkatapos uminom. Pinili ni Chinyu na magnilay at magtanim sa mga sumunod na araw habang hinihintay ang mga ores. Hanggat makukuha niya ang mga ores, magkakaroon si Chinyu ng paraan para makagawa ng Saint Weapon. Maaaring hindi siya matatalo na may hawak na Saint Weapon, ngunit ito man lang ay magbibigay ng proteksyon. Siyempre, bukod sa pagmumuni-muni at paglilinang, si Chinyu ay lihim ding gumawa ng mga plano upang maiwasang malinlang ni Guo Xinghe. Maraming teknik ang nasa isip niya. Pagkatapos ng ilang araw ng paghahanap, nakahanap si Chinyu ng isa. Lumipas ang ilang araw. Isang araw, biglang dumating si Guo Xinghe sa tirahan ni Chinyu. Komportable ka bang manatili dito? Nakangiting tanong niya. Casual na sinabi ni Chinyu, okay lang ako, ngunit. Gaano katagal ako dapat manatili dito? Tawa ng tawa si Guo Xinghe, pagkatapos ay sinabi, halos nahukay na ang mineral. Malamang bukas. Samahan mo ako sa minahan. Bukas. Sige. Gumaan ang pakiramdam ni Chinyu at sinabi. Nang sumunod na araw, tinundan ni Chinyu si Guo Xinghe sa minahan. Gaya ng inaasahan, maraming magsasaka ang nasa minahan. Itinuro ni Guo Xinghe ang minahan at sinabing, ang mga magsasaka na ito ay pawang mga taga-nayon mula sa malapit. Kaya naman ang bilis ng pagmimina ay mas mabagal. Tumugon si Chinyu sa kanya at tumingin sa paligid ng minahan. Totoo nga, maraming ores ang nahukay at nakaimpake. Magpapadala ako ng isang tao upang ibalik ang mga ores na ito mamaya, at maaari mong dahan-daang hatiin ang mga ito, nakangiting sabi ni Guo Xinghe. Hindi gaanong nagsalita si Chinyu. Wala siyang gaanong karapatang magsabi ngayon, kaya tanggapin na lamang niya ang kanilang ayos.
Pagkaraan ng ilang sandali, kasunod ni Gu Xinghe, si Qin Yu ay nagmamadaling pumunta sa palasyo. Habang nasa daan, medyo kakaiba ang ekspresyon ni Gu Xinghe na para bang nagpipigil siya ng matinding emosyon. Pagdating nila sa opisina ng Military and Politically Affairs, ibinuhos ni Gu Xinghe si Qin Yu ng isang tasa ng tsaa at inutusan ang General In. Chief, ilagay ng maayos ang mga oras na iyon. Huwag hayaang mangyari ang anumang sakuna. Tumango ang General-in-Chief at sinabing, huwag kang mag-alala. Naayos ko na ang lahat. Walang mangyayaring sakuna. Bahagyang kumunat ang noo ni Qin Yu. Medyo kakaiba ang pag-uusap ng dalawa na parang may hidden message ang pinag-uusapan. Humigop ng tsaa si Gu Xinghe, mahinang ngumiti, at sinabing, Qin Yu, saan mo balak pumunta pagkatapos mong kunin ang mga oras na ito? Huwag mong sabihin sa akin na gusto mong pumunta sa pamilya yan. Bakit ako pupunta sa pamilya yan? Itinaas ni Qin Yu ang kanyang ulo at nagtanong. Totoo yan, nakangiting sabi ni Gu Xinghe. Walang saysay na pumunta ka sa pamilya yan ngayon. Sa puntong ito, binago ni Gu Xinghe ang paksa. Naaalala mo pa ba? Noon, matagal na tayong nag-away dahil sa bloodline ni Yan Ruozo. Speaking of which, curious ako. Dahil alam mo na ang uniqueness ng bloodline ni Yan Ruozo, bakit hindi mo siya pinakasalan? Nang mas maaga, hindi umimik si Qin Yu at itinaas lamang ang kanyang ulo para tingnan si Gu Xinghe. Qin Yu? Huwag mong sabihin sa akin na mayroon na kayong dalawa, gulat na bulalas ni Gu Xinghe. Siyempre hindi. Sabi ni Qin Yu, umiling-iling. Top. Tayang naman, umiling si Gu Xinghe nang bumangon siya. Bumantong hininga siya at sinabing, kung gayon, natatakot ako na hindi ka na magkakaroon ng isa pang pagkakataon. Sa maikling sandaling iyon, nagbago ang tono ng boses ni Gu Xinghe. Napakamatalas ni Qin Yu. Siyempre, natauhan siya. Kaya't siya ay tumugon ng walang pakundangan, Gu Xinghe, hindi mo pa rin naaalis ang iyong ugali na magpas siya. Hahaha. Tawa ng tawa si Gu Xinghe. Bigla niyang binaligtad ang tea table sa harap niya at malamig na tumingin kay Qin Yu. Anong ginagawa mo? Tinaas ni Qin Yu ang kanyang kilay at nagtanong. Bakit mo binaligtad ang tea table? Hindi magandang mawala ang galit mo. Sa harap ng matandang kaibigan, hindi ba? Si Gu Xinghe ay ganap na naglaho ng lahat ng pagkukunwari ng kabaitan. Pinandilatan niya si Qin Yu at nagngangalit na mga ngipin, isang matandang kaibigan. Sa tingin mo ba ay karapat-dapat ka? Qin Yu? Sa tingin mo ba ay pakakawalan kita? Para sabihin sa iyo ang totoo. Paano kung nakarating ka na sa Holy Region? Sa puso ko, ikaw ang laging walang kwenta. Gumisi si Qin Yu at sinabing, sa wakas nasabi mo na ang nasa isip mo. Ngunit nakakalungkot na ang pinakawalang kwenta sa puso mo ay tinira ang iyong paglilinang at nagdulot pa sa iyo ng mga bangungot tuwing gabi. Tumahimik ka. Galit na galit si Gu Xinghe at sinabi, Qin Yu? Hindi ka makakatakas ngayon. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, nasabi ko na sa pamilyang Si. Ang tungkol sa relasyon mo ni Yan Ruozo. Sa pamilyang Si, wala ka. Kung gusto kong umalis, hindi mo ako mapipigilan, dahan-daang tumayo si Qin Yu at sinabi. Hindi kita mapipigilan mag-isa, ngunit sa tingin mo ba ay pipigilan kita mag-isa? Gumisi si Gu Xinghe at sinabi. Habang nagsasalita siya, ang mga mahiwagang artifact sa bawat sulok ng Military and Political Affairs Offices ay nagsimulang kumislap at kumikinang, na naglalabas ng labis na mapang-api na panloob na chi. Sa sandaling ito, itinulak ang pinto, at maraming magsasaka ang pumasok na may mga mahiwagang artifact sa kanilang mga kamay. Nakatayo sila sa dalawang hanay na parang may tinatanggap. Ilang sandali pa, dalawang tao ang pumasok. Ang nangunguna ay ang General-in-Chief, at ang sumusunod ay mula sa pamilyang Si. Nagulat si Qin Yu. Isa siyang semi-saint.